Bisa. Ja'far bin Abi Talib. Yan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa lahat, mga kapatid sa panampalatayang Islam. So isa na namang napili natin na napakaganda ang kaniyang kasaysayan. Ang talambuhay niya is kabilang ito sa maaaring nangyari sa atin sa kasalukuyan. So siya naman ang kukwento natin. So hindi ko na lang bibigyan ng introduction para magkaroon din kayo ng excitement kung ano ang napapaloob sa kanyang talambuhay. Ang pangalan po ng sahaba na ito ay si Ja'far bin Abi Talib. Si Ja'far bin Abi Talib ay nakakatandang kapatid ni Ali bin Abi Talib. Si Ja'far bin Abi Talib ay pinsan ng propeta. So, ang tatay nila is si Abi Talib, yun po yung nagpalaki rin sa propeta sa mga kaninawa kapaya kinumpok po niya ito. Ang propeta sa mga kaninawa ang kapayapaan. Okay, so dito, direkta na po tayo para kasi medyo mahaba. So, si Ja'far ay kabilang siya sa mga kilalang royal blood. Sabi natin royal blood ng mga Quraysh. Is the same time siya ay uncle ng propeta, kapatid ng tatay niya. Ang tatay ng propeta ay si Abdullah, kapatid ni Abdullah si Abu Talib. Ganun pa man, although na sila ay mga tawag natin ng mga royal blood, kabilang sila sa mga may hirap na mga tao. Hindi lahat ng royal blood ay mayaman. Meron din mga royal blood na mga may hirap. So, royal blood yan, no? Hindi Sprite? Hindi Sprite. Okay. So, meron siyang malaking pamilya. So, yung pamilya niya, dahil sa laki ng kanyang pamilya, is hindi sapat yung kanyang, yung source niya para masupplyan niya o di kaya masustentuhan niya lahat. So, dahil sa pahirap ng pahirap ang kalagayan dito sa Arabian Peninsula, dahil nangyari po na nagkaroon din po ng El Nino, drought. Katulad na ngayon, parang may El Nino yata sa Pilipinas, no? So, mayroon pong El Nino sa buong Arabia. So, yung El Nino na yon is nasira ang mga pananim, nasira ang mga kabuhayan, mga kahayupan, o yung may mag-aalagang hayop, nasira po yun. So, dahil dito is talagang dumaranas ang mga tao ng matinding paghihirap para sa kanilang survival. So, meron din nakaka-survive ng mga kaya lang talagang pahirapan ng pagkain. So, dito, sa panahon na yon na dumanas sila ng matinding tagtuyot, taghirap, ito yung panahon na hindi pa si Propeta Muhammad sa kaninawa ang kapayapaan. Hindi pa siya naging propeta sa panahon na yan. So isang araw, sinabi ng Propeta Muhammad sa kanyang kanyang tito, kapatid din ito ng tatay niya. Ang pangalan ay Abbas. So magkakapatid ito sila, si Abi Talib, si Abbas, at saka si Abdullah. So sinabi niya, ano sa tingin mo na yung kapatid mo, na si Abi Talib, hindi niya dinirect yung uncle, kumbaga, na lang. Sabi na yung kapatid mo si Abi Talib is meron siyang malaking pamilya. So nakikita mo naman kung gaano yung dinaranas natin ngayon na tagtuyot taghirap. Na kung saan walang makain ng mga tao. So kung punta natin si Abi Talib, kung saan tulungan natin doon sa kanyang dinadalang kahirapan. Siyempre, malaki yung pamilya niya. So, kausapin natin siya, yung pamilya niya, maaaring yung iba sa kanila, tayo na ang kumukop sa mga anak niya. Tapos yung iba is, ikaw ang kumukop. At least, mapapawasan yung kahirapan na nararanasan ng iyong kapatid. So, dito na, sinuggest niya sa kanyang tiyo. So, yun din ang nakita ng kumbaga, sila ay nagkasundo hanggang sa tumungo sila doon sa kay Abi Talib. So, nagsalita na sila. So, siyempre, nagsalita is yung nakakatanda kasi uncle pa naman niya si Abba. Sabi niya is, nice naming paghahanin ang iyong, damdamin yung kalooban mo dahil sa kalagayan na to. Tagtuyot. So, dahil sa marami kang malaki ang pamilya mo,
So dahil doon ay tumanggap o di kayo sumangayon si Abi Talib doon sa kailingan. So dito nagkahati sila, si Akil, ito yung nakuha ng uncle niya, tapos si Ali, ito naman yung nakuha ni tawag doon ng propeta. Sumakaninawa ang kapayapaan. So para sa kaalaman ninyo, si Jafar ay ito yung pinakamalapit na kamukha ng propeta. Sumakaninawa ang kapayapaan. Ayon pa sa salaysay, meron pong 5 mga tao mula sa kanilang angkan na kamukha ng propeta o malapit ang kanilang itsura sa itsura ng mahal na propeta. Minsan pa nga ay nagkaroon pa ng tawag doon, pagkakamali. Tawagin niyo isa yung pala si Propeta Muhammad na pala yun. So marami pala siyang halos kamukha doon sa kanilang pamilya. So ang mga taong ito, 5 ito ay si Abu Sufyan. Isa na si Abu Sufyan na tawag doon, kamukha pala ng propeta. Dito si Qutam bin Abbas. So pinsan niya yung tiyo niya na pumunta doon sa kay Abi Talib. So may anak siya doon. Gayon din po si Sa'id bin Ubayd. Ito naman, Sa'id bin Ubayd, ito yung pinakalolo ni Imam Shafi'i. Si Hasan bin Ali, ito naman yung pinaapo ni Propeta Muhammad, anak niya kay Fatima. At ito na ang pinakamalapit na kamukha niya ay si Ali bin Abi Talib. Ay Jafar bin Abi Talib, sorry. So halos mga kamag-anak na ito lahat mula sa angkan nila. Pero ito is pinsan niya, ito naman ay apo niya, ito ay pinsan din niya. Ito naman kamag-anak din pero medyo malayo na ng mga kamag-anak. So nanatili si Jafar sa kanyang angken na si Abbas. Hanggang sa ito ay lumaki na, magbinata. Then napangasawa niya si Asma. Ito marami kayong mga matutunghay ng mga pangalan. Ito rin maganda na rin ito para magkaroon kayo ng idea yung mga pangalan ng mga sahaba. Kung nakikilala natin ang mga pangalan ng mga tao doon, mga Hollywood, why not na hindi natin kilalanin yung pangalan ng mga ating mga itinuturing o ninunulo ng mga tao. Kilala natin kung sino yung mga kilalang artista ngayon, mas sigit natin kikilalanin sila na ating tao doon, sinasalamin ng ating pananampalataya. So itong si Asma bint Umays, kapatid ito ng asawa ng propeta. Merong asawang propeta ng pangalan niya Maymuna. So magkapatid po sila. So parang the same time, ano yung tawag doon? Magbilas ba yun? Tawag doon? Magbilas, magpinsan pa. Magpinsan ng propeta kasi si Jafar, tapos asawa nila ay magkapatid. So magbilas sila, magpinsan pa rin sila. So ngayon, nung makasal na si Jafar, so namuhay na siya ng kanyang sarili. So ganun po. Normal na po yan na kapag nag-asawa na po ang isang tao ay hihiwalay na siya doon. Siyempre, nakayanan na niyang tawag doon, mag-asawa. Alangan naman na dadalhin pa rin yung asawa niya para ipabuhay na sa ibang tao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So ito, siya at saka ang kanyang asawa ay kabilang sa mga kauna-unahang taong lumakap sa pananampalataya Islam. So ito ay umakap sa Islam sa pamamagitan ng kamay ni Abu Bakar Siddiq. Masya Allah, si Abu Bakar, ang dami pa lang napayakap ni Abu Bakar. Tingnan ninyo, ito yung papel ninyo mga kapatid. Waalaikumsalam. Yumakap sa kamay ni Abu Bakar, sino? Si Bilal. Yumakap din si Uthman. Yumakap din si Abdurrahman bin Auf. Inshallah, susunod natin. Yumakap din ito. So ibig sabihin, in early stage pa lamang, nagdadawa na yung mga sahaba. Hindi lamang si Propeta Muhammad. So dahil dito, kabilang sila sa mga deboto sa Islam. Ito medyo bata pa, kabataan pa sila nung nag-asawa, so kabilang sila sa mga deboto sa Islam. Ganun pa man, nakaranas sila ng matinding tawag doon, pananakit, pag-torture mula sa Quraysh. Ang ibig sabihin ng Quraysh, yung mga tao mismo sa Makkah, yung mga kumakalaban sa propeta. Ang tribo kasi itong Quraysh So lahat pa nandun sa Makkah, karamihan doon is mga Quraysh. So, ganun pa man, sila ay hinarap ito ng matinding pagtitiis, kahit ganong insulto, pananakit sa kanila, is dahil sa ang tawag nito, kainat naman nila is papunto sa paraiso. So sa paraiso, so okay lang na maranasan nila yung gano'n na mga paghihirap. Sige lang, importante ang panaman nito, tawag doon,
ang kapalit naman nito ng ating paghihirap ay ang paraiso ng Allah. Katulad natin ngayon, naaga tayong nagigising sa madaling araw, nagdarasal tayo ng tawag doon, tarawih na mahaba, minsan gumagalaw na yung tuhod natin. Pero dahil sa ang iniisip natin is yung paraiso, parang nakukumport tayo, nawawala yung pagod natin na yun. So lahat ng yun ay nawawala ang kanilang nararanasan mga paghirap dahil sa ang hinahangad nila ay para sa sila ay kalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So patindi na rin ang patindi ang paghihirap ng mga tao mananampalataya sa loob ng Makkah. So nung mangyari na hindi na halos hindi na po kaya ng mga tao yung ganun na kahirapan, bagkus ito ay halos lahat na ng tawag doon ginagawa na ng mga Quraysh sa kanila. Sinasaktan sila. So, ganun pa man is, ito pa rin yung kinakautan nila. So, madaling salita, so, dito, si Ja'far is pinayagan siya ng propeta sumakaninawa ng kapayapaan na tumungo, maglikas mula Makkah papunta ng Abyssinia. Ito yung Abyssinia na tinutukoy din natin nung nakaraan is ito yung lugar sa ngayon na Ethiopia, parte ng Egypt, at saka Djibouti, at saka yung ano yung nakaseparate ng Ethiopia, Eritrea. Lahat po niyan ay Somalia, kabilang na rin. Ang tawag po dyan nung araw ay Abyssinia. Sa Arabic, Habasha. Habasha. So yun, pinaitulutan sila na pumunta muna kayo doon para makakontak kayo. Tawag doon, makahinga muna kayo doon dito sa matinding pagsubok na nararanasan niyo sa Makkah. So, dahil sa ganun man, napakalungkot pa rin sa kanila dahil sa maiiwanan nila ang propeta sumakaninawa ang kapayapaan. So, ginawa rin nila yung ganun, no? Pero doon pa man ay naisasagawa nila ang kanilang tawag doon, pananampalataya. Ang tanging dahilan lamang na bakit sila lumikas ay dahil sila ay kumikilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito lamang dahilan. Kasi kung hindi naman sila nag-Muslim, hindi sila sasaktan. So, ganun din sa atin. Nung Kristiyano kayo, ay walang tawag doon, wala kayong nararanasan na discrimination. Ngayon, Muslim na kayo, subukan ninyo. Hanggang ngayon is meron pa rin discrimination, lalo tingin sa Pilipinas. Pag mag-abroad ka, pag Muslim ka, minsan hindi ka masyado ina-entertain. Pero nung hindi pa kayo Muslim, madali lang. Anong experience mo? Pero pag Muslim ka, minsan nararanas. Meron namang mga tao na hindi naman ganon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa ating lipunan. Okay. So, eto na, nag-immigrate na po yung mga ilan sa mga taga-Makkah papunta sa lugar ng Abyssinia na pinangunahan ni Ja'far bin Abi Talib. So, doon, nagkaroon na sila ng tawag doon, namuhay na sila doon sa lugar ng paasa dito sa pangangalaga ng hari Sinigus. Ang pangalan ni sa Arabic, Najashi. Pero sinusulat nila Sinigus. Doon na po siya, doon sila na, tawag doon, nanirahan, doon na sila nananahanan. Kaya pala dito, pinadala ng propeta dito sa lugar na ito, is dahil sa itong Sinigus, Muslim man o hindi Muslim, siya ay isang matuwid na namumuno. Ito. So ito, pwede rin pala daw ito, halimbawa kahit sa Pilipinas, kung merong doon sa lugar mo na anti-Muslim, lumipat ka sa isang lugar, kahit hindi Muslim na, hindi naman anti-Muslim. Di ba merong mga lugar na hindi naman pa, no? So doon ka lumipat sa kanila. Halimbawa, example na lang natin si Duterte, no? Si Duterte, yung lugar niya is talagang medyo pantay yung mga Muslim doon. Bagkus minsan pa nga is sinusuportahan pa niya yung mga Muslim doon. Minsan pinapahajj pa yung iba. Minsan sa Ramadan, binibigyan ng mga tulong yung mga Muslim. So, doon sa kanya is, yung mga Muslim ay under protection. So, hindi lamang doon. Nung hindi pa nawala si Iko, no, yung mayor ng, kaya nga lang nasayangan tayo, pero yun talagang tinakda sa kanya. Yung mayor ng Maynila, no? Kaya ba yung mayor ng Maynila no, sa ngayon? Si Isko nung panahon niya. Di ba, naipatayo pa yung cemetery, malakas yung tawag nun, ugnayan ng mga Muslim sa kanya. So maganda, hanggang sana, kumbinsi pa nga nila na naipatayo yung cemetery na yun. So, although na hindi siya Muslim, is at least hindi siya kilala na anti-Muslim. Okay. So dito, for the first time na sila ay
namuhay dito na nakaranas na tinatawag na kalayaan sa pagiging Muslim. So, pwede nilang isagawa ang tawag noon, ang kanilang pagsamba, lasap nila yung pagdarasal na wala kang pinangangamba. Kasi doon sa Makkah, minsan, magdasal ka, patago pa sila. O sige, magbantay ka dyan, baka marinig tayo. Magdasal sila. Hindi sila makapagdasal ng malakas kasi marinig sila. Nandiyan yung mga Muslim, sugurin natin. No? Wala na. So, doon sa lugar na to is, ano nangyari? So, malaya sila, masarap ang pakiramdam nila, nararamdaman nila yung tamis sa kanilang pananampalataya na isasagawa nila. Nagkaroon sila ng brotherhood, hayag yung kanilang pagsasagawa ng kanilang ibada. Halimbawa, magtitipon-tipon. Okay, mag-iftar tayo mga brother, hal kayo, ha? Pero sa ibang lugar ganun. Bakit kayo nagtitipon-tipon dito? Ano ito, ha? Tingnan nyo, tayo dito, alhamdulillah, malaya tayo, na kapag sama-sama tayo mag-iftar. So, kung mayroong mga lugar na kahit magtipon lang 2-3, bawal na. So, mahirapan ka. Hindi mo may sasagawa yung banding mo sa tinatawag na kapatiran. Okay. So, nung nalaman ng mga taga-Makkah, ito ang matindi mga brother. Akala siguro ng mga Muslim, malaya na sila, masaya na sila doon. Happy na sila. So, nung malaman ng mga Quraysh, kalaban ng mga Muslim, na umalis ang balitang grupo papunta at sila ay nakakaranas ng mapayapa, masaya na pamumuhay under sa protection ni Gus. So nagkaroon sila ng plano para panumbalikin ang mga tao na yun at pabalikin sa Makkah upang maranasan nila yung hirap na katulad ng isang priso sa Makkah. Dahil parang nga silang isang priso kasi hindi sila makagalaw-galaw. Okay. So hindi natuwa yung taga-Makkah. Imagine mo, umalis na nga yung mga tao, anong gagawin nila? Extradition. Yung tinatawag na extradition treaty, yung pagitan ng dalawang gobyerno na kung mayroong tao na makasalanan, pwede niyang hilingin mula doon sa bansa na ma-extradition. Ibig sabihin, pabalikin doon sa Pilipinas. Katulad doon nangyari kay sino yung sundalo na nandun sa Amerika na mayroong kaso. So, mayroong kaso doon sa Pilipinas, pinabalik. O ganoon din, mayroong kaso doon sa Pilipinas na doon sa Amerika nagkaroon ng kaso, bumalik Pilipinas, pinabalik sa Amerika para harapin niya yung kaso. Yun ang tawag nilang extradition treaty. Ngayon naman, mayroong mga bansa na walang extradition treaty. So, yung mga mga abogado rin kasi mga ibang mga loko-loko. Kami na, pumunta ka doon wala tayong extradition treaty. So, merong isang makasalanan na tao sa Pilipinas na sabi natin na siya yung nagpasimuno sa pumatay sa gobernador, pumunta siya doon sa lugar na yun na walang extradition treaty. So, hindi siya mapabalik-balik kasi walang ugnayan ng Pilipinas doon na merong extradition treaty. So, doon tumungo. No? So, di kayo sabihin ng kanyang attorney, punta ka doon, huwag ka pumunta doon sa ibang lugar kasi ma-extradite ka. Okay. Dito, ipinadala ng taga-Makkah ang dalawang kilalang mga matatalino at magagaling magsalita. Dito, mamaya makita natin yung suspect, paano nangyari. Si Amr bin al-As, ito yung pinakamagaling na mananalita ng taga-Makkah. Mula nung hindi pa Muslim, later nag-Muslim siya rin yung pinakamagaling. Sa panahon na ito rin ang kinuhang advisor ni Muawiyah nung panahon na nag-aaral si Muawiyah. Napakagaling nito magsalita. Kumbaga ito yung tawag doon, sabihin natin na attorney na Makata. Spokesperson siya. Sila at saka si Abdullah bin Rabi'a. So ang gagawin nila ay para makumpleto ang kanilang task. Yung kanilang gawain is sila ay nagdala ng maraming mga gifts para ipresenta nila sa hari at sa mga yung mga pari na doon. Kasi yung hari, napapalibutan din dito ng mga pari ng mga advisor niya. So para mas madali natin silang makuha yung extradition, doon mga tao na yun, mapabalik sa atin, ang gagawin natin ay magdala tayo ng regalo na ibibigay natin sa hari at saka dito sa mga pari. Okay. So, doon na tayo sa Abyssinia. So, itong dalawa na to is, unang-una ay, doon sila nagbigay ng kanilang regalo,
Sabi niya dito, first presented them, okay. Ang binigay muna nila ay doon sa mga bishop, doon sa mga pari. Yun muna binigay nila ng, ano? Regalo. Sila yung unang binigyan nila ng regalo. Ha? So dito, sinabi nila doon, nabigyan na, sinabi nila, merong mga tao na mga nandito sa inyong lugar. Sabihin natin, ang ginamit pa naman, weak young people. Sa bagay, medyo kabataan yung mga tao na yun. Yung mga, ano pinakamagandang translation ng Tagalog? Yung mga kulang sa kaisipan, mga kabataan pa lamang. Gano'n, no? Sabihin natin? Nagbibinata, kabataan pa lamang, kulang pa, hindi pa hinog ang kanilang pag-iisip. Merong mga tao dito na hindi pa hinog ang kanilang pag-iisip na nandirito na malayang naglalakad sa inyong kaharian. So, ang ginawa ng mga taong ito ay kanilang inatake ang relihiyon ng kanilang kaninunuan. Na kung saan yun yung dahilan para nagkaroon ng hindi pagkakasundo ang mga tao. So, imagine mo, ito na yung introduction nila, no? Itong mga tao na to, mapayapa kaming namumuhay doon. Lumabas sila, nagtatag sila ng kanilang reliyon, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng mga tao, inatake nila yung mga reliyon ng kanilang mga ninuno. So ito yung introduction nila. Ang pagsasabihan nila dito, pareho rin mga kapareho rin nila ng reliyon. Okay. So, ngayon, parang iniiling nila dito na kung sila ay makipag-usap doon, kung kaharap na nila yung hari, so parang magiging advisor nila, yung mga pare, kasi hindi pa nila nakaharap si hari. Kumbaga pag nagsalita na ito, kasi siyempre haharapin sila ng hari, pag magsalita na ito, sasabihin nila ng pare, tama po yan. So suportahan pa sila doon sa kanilang kahilingan. So dito, punta na tayo. So sumang-ayon na yung mga pari. So ngayon, si Amar bin al-As at saka si Abdullah ay tumungo na sa hari at inipresenta niya ang mga tawag doon, mga regalo. Hindi na natin nabasa naman ninyo. Yung regalo na mamahaling regalo binigay na doon sa hari. So ito na ang sinabi nila. Dito na nag-umpisa.